Hey guys, so dito ulit update ko lang yung yung about sa injury ko. So ito yung 9th day after nung surgery ko. Paano ko ba umpisan? So after nung surgery ko, nung surgery day, 2:20 PM yung schedule, and then after nun mabilis lang, parang wala pang 1 hour tapos na yung operation. So after nung operation, nagstay pa ako sa recovery area. So pagdating doon, medyo groggy pa sobra parang basag na basag, parang may hangover, ganun yung pakiramdam mo. Kasi kailangan nilang i-monitor after ng operation mo. Hindi ka pwedeng i-discharge pag hindi ka stable So after nung nakauwi ako, mga around 6:30 PM na ako na discharge. So hinatid ako nung discharge nurse hanggang dun sa exit, tapos sinundo ako ni Kim. So ayun, wheelchair ako, ganyan. So pag uwi, medyo nahihilo-hilo pa ako. So diretso ako sa kama, hiniga. Doon ako nagstay sa playroom area. Nakahiwalay ako sa kanila kasi baka matamaan yung injury ko. Nung time na yon, talagang sobrang manhid pa yung yung paa ko dahil sa anesthesia doon sa nerve block. Tapos parang kapang may hangover dun sa general anesthesia. So nung time na yon, sobrang manhid pa yung right leg ko. From knee below, wala akong maramdaman. Kahit hawakan mo yung toe ko, wala akong maramdaman. Sobrang manhid. So okay na rin, para hindi mo maramdaman yung pain. So yung doctor's order is 1 to 2 weeks as much as possible nakaangat lang yung right leg ko para hindi masyadong pamaga. So nakapatong lang yung paa ko sa wedge. Yun yung parang pillow siya. So nakapatong lang yung paa ko dun. Ganun lang ako, sobrang baldado, kasi hindi ko pwedeng ibaba din yung foot ko. Hindi ko pwedeng baba yung foot ko. Actually bawal talaga. Hindi mo pwedeng baba yung foot mo kasi non-weight bearing ako. So ibig sabihin, kahit anong weight hindi pwedeng buhatin nung right leg ko. So nakaangat lang siya lagi. Kahit naka-crutches ako, nakaangat lang yung injured leg ko. So ganoon lang ako, nandun lang sa bed. Sobrang nakaka-frustrate, nakaka-depress, halo-halo na ganyan. Tapos hindi pa ako nakaligo after 3-4 days kasi syempre struggle tumayo, kaya punta sa banyo, ganyan. Kasi pag tatayo ako para magbanyo, syempre nakatupi lang yung leg ko. Pag nakatayo ka, naka-bend yung right knee ko, ramdam mo yung yung pressure, syempre yung sudden gush ng blood lahat pupunta dun sa injured knee mo. Ang sakit, sobrang sakit. Parang mapuputol yung paa mo sa sobrang sakit. Kahit naka painkiller ako round the clock, ang sakit pa rin. So binibisan ko lang, punta sa bathroom, tapos balik ulit, higa ulit, and then nakaangat na naman yung paa. Tapos ina-ice pack ko lang siya as much as possible para hindi masyadong mamaga. Tapos yun, round the clock yung painkiller na naproxen, para nakakatulong din yun sa inflammation, hindi masyadong mamaga. So ganoon ako. So hanggang nung 4th, 5th day ko, hindi ko pa rin medyo napaparin din ako kasi hindi ko pa rin maramdaman yung toe ko. Hindi ko pa rin magalaw. Wala pa rin ako nararamdaman kasi ang sabi sa akin, after 36 hours from dun sa procedure, mararamdaman, mag-wear off na yung ang tawag nito, yung nerve block. Pero kahit nung 3rd day, wala pa rin akong nararamdaman. So nag-message ako dun sa
sa ortho. So tumawag, may mga babas dito kasi kami sa park, eh. Ganda ng chair dito, mga bata naglalaro. Ngayon lang din ako nakalabas after 9 days. So ayun, sana ba ako? Ayun nga, tinawagan nila ako, sabi pag hindi pa rin yan, wala ka pa rin maramdaman after a day, tawag ka ulit. So okay, sabi kong ganun. Kasi okay naman yung hindi naman siya yung nangingiti mo, pink naman. Check din ni Kim, eh. Okay naman, yung nga lang napaka-paranoid lang kasi hindi ko pa maramdaman yung paa ko. So nung kinabukasan naramdaman ko na, pero naramdaman ko medyo nagagalaw ka ng konti yung toe, which is good. Pero yung pressure sa patas, yung parang may tingling sensation, yung parang nakokuryente. Alam di ba yung pakiramdam pag nakokuryente yung paa mo? Ganun. 24/7 ganun yung naramdaman ko. Tapos yung pressure, so sobrang hindi komportable yung pakiramdam. Sobrang hirap makatulog kasi nakangat na nga yung paa mo, ganun pa yung naramdaman mo. Hindi mo mahanap yung tamang posisyon para makatulog naman. So laging putol-putol yung tulog ko. Kaya yun ang hirap. Buti na lang din na bumisita rin yung sister nila ko, yung hipag ko, si Meryl. Kasi si Kim kailangan pa niyang mag-work before siya mag-leave. So nagstay yung hipag ko ng mga 3 days. So siya nag-alaga dun sa mga kids, nalagaan din ako. Sobrang thankful din kay Tita Meryl. At matyaga. Halab. Oo. So after nun, nung umuwi na siya, so si Kim naman naka-leave na. Buti na lang din, super supportive tong asawa ko. At natitiis kami kahit sobrang gulo ng mga bata, parang ngayon nagsisigawan sila. So ayun, fast forward today, ito yung 9th day ko. Ito yung today yung earlier yung schedule ng first follow-up check-up post surgery. So tinanggal na yung splint ko, and then bandage. Sobrang nakaka-relief nung tinanggal yun kasi sobrang hirap talaga matulog. Pero balik pa rin ako sa medical boot. Ito yung medical boot. Ayan. So ito pa rin ako, balik pa rin ako dyan. Kahit hanggang sa pagtulog, suit mo yan. Pero ang maganda doon, pwede ko na siya tanggalin kung gusto ko lang ipahinga for a while or pag maliligo. Pero balik ulit. So ayun, kanina tinanggal na nga yung splint, yung bandage. So kasi medyo paranoid din ako kung ano yung tsura nung sugat ko. Kasi isip ko sana walang infection, sana okay lang yung pag-heal, ganun. Kasi yung ibang nagkagaritong injury, minsan ganun yung problema nung matagal yung healing nila. Minsan nagkaka-infection, ganyan. Tapos very swollen pa rin. Pero sa awa ng Diyos, yung sugat ko kanina medyo hindi naman ganoon kasagwa. Walang redness, walang nakikitang signs of complication, ganyan. May konting pamamaga pa yung ankle ko, pero a lot better compared nung before ako i-surgery. Kasi sobrang taba nung paa ko, grabe. Tapos hindi ko talaga magalaw. Actually hanggang ngayon hindi ko pa rin pwedeng galawin kasi kahit wala na ako sa splint, neutral pa rin yung paa ko, hindi ko pa rin siya pwedeng i-bend. Ganyan lang siya. Naka-tiptoe, ganyan lang siya dapat. Kaya nasa boot. Kasi pag binend mo, yung magkakaroon ng tension dun sa Achilles na area. Hindi ko pa siya pwedeng galawin para hindi maiwasan yung re-rupture. Yung re-rupture. Kasi baka bumulwak din yung sugat kasi hindi pa nga fully healed. Ganyan. So ayun, ilagay ko yung clip dito nung itsura nung sugat ko kanina sa clinic. So sabi naman ng doctor, mukhang okay naman yung sugat. Okay naman yung pag-heal niya. And then next week, kasi weekly yung follow-up visit ko. So next week tatanggalin na daw yung suture.
Hopefully mas okay yung pag-heal nung sugat ko. And then pero yun nga, non-weight bearing pa rin ako kahit na natanggal na, hindi ko pa rin pwedeng ibaba yung paa ko. Kasi nga baka maiwasan yung ma-rupture yung Achilles ko. Ngayon lang itong injury na to, it's not for the weak talaga. Ito yung nga sabi ko, itong injury na to is matindi talaga kasi halo-halong negative emotions yung mararamdaman mo. Unang-una, nakaka-frustrate, tapos hindi mo maiwasang ma-depress Kailangan mo talagang lakasan yung loob mo. Buti na lang talaga very supportive si Kim. Tapos yung mga kaibigan ko rin na nakakamusta, ganyan. Na sana gumaling ka agad, ganun. Yung mga small things na ganun, na-gain ng confidence, ganyan. Kasi nakakadurog talaga tong injury nito. Imagine mo, nakahilata ka lang dun, baldado, hindi ka makatulong sa bahay, hindi mo maalagaan yung mga bata, tapos hindi ka pa maka-work. Matagal akong hindi makakapag-work, baka yung timeline baka 3 to 4 months pa, ganun. Kasi matagal yung healing, tapos marami pang sessions ng PT2 kasi kailangan palakasin yung calf ko, yung Achilles ko ulit. Tapos nag-start na rin mag-atrophy yung leg ko, ibig sabihin yung muscle loss. So hindi na pantay yung left and right leg ko, mas payat na ng malayo yung right leg, payat na nga yung legs ko, mas lalo pang papayat. Pero ganoon talaga, kailangan talaga i-focus lang yung recovery, ganyan. As much as possible, yung think positive, ganyan, kahit sobrang hirap talaga. So ayun lang, yun lang yung update ko for now. So next week ulit mag-update ako about sa injury and everything. Hey, I'm sorry. No, you're good. Ayun, sana ako hinausap ako nung katabi namin dito. Ang ganda kasi dito, ang ganda dito sa area. Na-enjoy ko lang din after 9 days nga. Ngayon lang nakalabas. Nag-enjoy din yung mga bata kasi ang ganda rin nung panahon. So ayun, hanggang dito na lang muna. Mag-update na lang ulit ako next week after sa next check-up kung tatanggalin na yung suture ko. Hopefully hindi sobrang sakit. So ayun, ingat guys. Laters. Where the surgery was. I've been waiting for this day. Wow. I bet. Yeah. Seconds or a minute. Yeah, when you shower or if like you're resting. Okay. Take this thing off. Hopefully it doesn't look too nasty. Looks good. Oh. You get Krista in here.